Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya na inyong amang nasa langit. Kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng pantay-pantay na pagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak, marapat lamang na bilang mga anak na kawangis niya, ay maging ganito rin ang paraan ng pakikitungo natin sa lahat, mabuti man o makasalanan. Walang pinipili ang tunay na pagmamahal. Walang tunay na pagmamahal kung ang minamahal ay iyong lamang nagmamahal at nagpapakita sa atin ng kabutihan. Ang tunay na pagmamahal ay walang itinatangi. Hindi ito nagbibigay ng mga pasubali, kung kaya hindi ito naghihintay ng sukli. Nasusubukan ang kadalisayan ng ating pagmamahal kung wala na tayong iniisip kundi ang kabutihan ng taong ating minamahal. Ang pagmamahal na walang kasamang sakripisyo ay hindi tunay na pagmamahal, sapagkat ang bawat pagmamahal ay may kalakip na kilos ng pagbibigay. Hindi ka naman kasi pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Ano-ano ba ang mga tiniis mong sakripisyo alang-alang sa iyong pagsisikap na magmahal?